Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kaniya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kung hindi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Para po sa ating mga Katoliko, ang ibig sabihin ng panalangin ay pagtataas ng ating kaisipan at kalooban sa Diyos. Ito rin ang paghiling natin ng mabubuting bagay mula sa Diyos. Take note, mabubuting bagay. Dahil kapag ikaw ay humiling ng masamang bagay, tiyak yon, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay mabuti. Hindi siya gumagawa ng masasamang bagay dahil likas ito sa kalikasan ng Diyos. Kaya kung mamanalangin ka, huwag mong ipanalangin sa iyong kaaway, Panginoon, sana mapahamak o madisgrasya yung kaaway kong iyon na isang buwan na akong sinisiraan. Pag masama ang panalangin mo, tiyak hindi ka didinggin ng Diyos dahil hindi gumagawa ng masama ang Diyos. Kaya nga ang sabi ng Diyos sa panalangin, kung may mga taong gumagawa ng masama sa iyo, ipanalangin mo sila sa Diyos, iakyat mo sila sa Diyos, at ang Diyos na ang bahala sa kanila. Kaya nga itinuro sa atin ngayon ni Jesus Nazareno,
ang panalangin Ama namin. Kung susuriin natin, ipinapahayag sa panalangin Ama namin, unang-una, ang pagkilala natin sa Diyos bilang Ama nating banal, sapagkat siya ay nananahan sa langit, ang lugar ng mga banal. Kaya't bilang ating Amang banal, siya ay ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa panalangin ito, humihiling din tayo sa Diyos na ipagkaloob niya sa atin ang kaniyang kaharian. Ito rin ay isang panawagan para bumuo tayo ng kaharian sa pamamagitan ng pagmamahalan, pagpapatawaran at pagkakaisa upang sugpuin ang kasamaan at ipalaganap ang mabuting balita sa lahat. Hindi lamang sa langit, kundi maging dito sa lupa na ating pansamantalang tirahan. Nakapaloob din sa panalangin itinuro sa atin ang paghingi natin sa Diyos ng makakain sa araw-araw upang tugunan ang ating pisikal na pangangailangan. Pagkain na magsisilbing lakas ng ating katawan at magsisilbing paalala ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Mapapansin din natin na bahagi ng panalangin itinuro sa atin, ito yung sinabi ko kanina, ang paghingi ng kapatawaran sa Ama para sa lahat ng mga kasalanan at pagkukulang na nagagawa natin sa araw-araw ng ating buhay. At kapansin-pansin din ang paggawad din natin ng kapatawaran sa mga taong nagkulang at nagkasala sa atin. Pansinin ninyo, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin. Kaya minsan nang sinabi ni Saint Therese of Lisieux na ang panalangin daw ay isang pagpintig ng ating puso. Ibig sabihin, ito ay simpleng pagtingin sa langit. Ito ang sigaw ng pagkakilala, pagmamahal na parehong niyayakap ang pagsubok at kagalakan. Kaya nga pagpintig, dahil kung sakaling hindi na tayo marunong manalangin, mahihirapan tayong mabuhay sa mundong ito. Bakit pagpintig din ang sinabi ni Saint Therese of Lisieux? Dahil ang panalangin ay hindi optional. Panalangin ay kailangan natin bilang mga Katoliko, bilang mga anak ng Diyos. Kung hindi tayo mananalangin, wala tayong kaugnayan sa Diyos. Kaya nga ang sabi niya, ang panalangin ay parang pagpintig ng ating puso. Kung hindi tayo nakaugnay sa Diyos, walang halaga ang lahat ng ating pagsisikap. Walang kabuluhan ang pag-iral at pamumuhay natin sa mundong ito. Mga kapatid, ang Eukaristiya po, ang pinakamataas na antas at uri ng ating panalangin at pagsamba. Kaya tayo nagsisimba ng palagian upang mas mapalalim natin ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Sa Eukaristiya, hindi lang tayo nananalangin. Ibinibigay muli ni Jesus ang kaniyang katawan
upang ating maging kalakasang espiritual. Kaya nga mamaya, sa pagtanggap natin ng banal na komunyon, hindi ordinaryong tinapay ang tatanggapin natin. Ang tatanggapin natin ay tunay na katawan ni Jesus na siyang magpapalakas ng ating buhay espiritual, magpapagaling sa ating mga kasalanan at magpapatawad sa ating maliliit na kasalanan. Kaya mga kapatid kay Kristo, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay hinahamon na mas lalo nating palalimin ang ating buhay panalangin. Kung walang panalangin, wala tayong kaugnayan sa Diyos. Kung hindi natin tinatanggap si Jesus Nazareno sa banal na komunyon, tayo ay manghihina, mawawalan ng kabuluhan at saysay ang ating buhay. Amen.